For today's Van Life episode, ngayon na ang simula ng ating Van Life and Adventure sa Cordillera. At ang una nating pupuntahan ay ang Pato Campsite sa Bocod, Benguet. Pakita mo yung sayaw mo ah. Close to you yun ah. Kaya nga, pakita mo kung paano mga sayaw mo na mga matatay na. So sit back, relax, and enjoy the van life. Welcome back to another Van Life episode. Simulan natin ang ating kwento dito sa Aritao, Nueva Vizcaya. Maikli lang yung pila. Kailangan lang natin kumuha ng number, tapos emission, and then rekta na tayo ng LTO. Parehistro na tayo. Morning. Aga! Inaantok pa ako. Okay, nasa Barangay Banganan tayo ngayon mga first timers sa bayan ng Aritao dito sa Nueva Vizcaya. Ngayon yung araw na tayo ay pupunta ng Benguet. Pero hindi naman natin nare-rektahan mismo ng Baguio City kasi maganda yung dadaanan natin. Medyo challenging lang kasi dati hindi natin kayang iakyat si Watod doon tsaka wala kaming lakas ng loob. At ang reason kung bakit tinanggal natin ang roof tent ay dahil sa biyahe na to. So titignan natin, lakasan na ng loob to. Pero unahin natin kung anong dapat unahin. Siyempre, rehistro muna natin camper van para kahit na maparaman tayo, especially pag papunta ng Baguio, may mga checkpoints talaga doon. Hindi tayo mapuhuli at hindi tayo mapumulta tulad ng dati. At kahit na hindi pa rin sapat ang pahinga, kailangan pa rin namin gumising na maaga para iparehistro ang ating camper van. Goods, yung top load. Yan, yung top load. Yung top load yung inaalala ko eh. Kasi sisitahin kasi si Watod. Biyahe na tayo. First natin pupuntahan Bocod, Benguet. Bocod, Benguet. Andaan natin via Kayapa. 12:05 ng tanghali mga first timers. Medyo mahaba ang ating oras na ginugol doon sa LTO. Kasi pumila pa tayo ng maaga-maaga para sa emission. Pero ngayon, aabante na tayo. Gusto mo na bang kumain? Usog pa. Kain tayo no? Sige, maghanap na lang tayo sa merge ng mga kari-karinderya. May kainitan na naman ng panahon. Nung wala tayo dito sa Nueva Vizcaya, ulan ng ulan. Pero ngayon naman nandito tayo, napakainit naman. Pero all goods lang. Kasi nga, pupunta na tayo ng malamig na lugar. Mahaba-habang biyahe ito. Medyo challenging pero titignan natin. Kasi sa dami na napuntahan ni Watod ng mga lugar, ngayon lang siya pupunta ng Baguio. Ganda na ito ah. Mananghalian muna tayo. Ovins, Lechon Manok, and Lepo House. Let's go. Random lang namin nakita itong kainan na to sa Bayambong, Nueva Vizcaya. Oh, mahal. Pili ka na. Kumaaling-aso kasi ang napakabangong amoy ng liempo nung kami dumaan sa tapat nila. Kama na kumain tayo muna dito sa baba. Kasi mamaya, kung umakyat tayo doon, sigurado tayo na wala tayong makakainan. Oo. Yun ang best natin dinaanan yun eh, di ba? Kaya sakto na busog ang ating mga tiyan bago tayo Umakyat. sa pabundukan. Init! Chicken skin. Magkano ba? 25 isa. Dalawain mo na. Dalawa pong balat ng manok. Bitin yung lempo nila eh. Idaan natin sa chicken skin. Para medyo mura-mura. Hindi, joke lang. Thank you po. Palagi akong bitin sa pagkain. Ataka ko talaga ngayon. Chicken skin ba yan? Para mga leeg-leeg yan eh. Oy, mas masarap din. Pwede na. Pwede na. At nagkita na kami ng isang first timer na matagal na sumusuporta sa atin. Isa pala siyang mekaniko. Sasakyan mo, ayos ka na sasakyan. Kaya mong ako. O, ibigay ko sa yung number ko. Kontakin mo ako para pag dito, ikaw ang mag-ansap. Diyan lang sa Bataperi, walang problema. Tuloy tayo sa biyahe. Mali naman natin, malamig dun sa Bocod, di ba? Pero malamig talaga dun, mahal. Yun yung na-miss natin eh, kaya natin babalikan yun. Oo. At hindi apektado ang mga nagagandahang mga kabundukan ng Nueva Vizcaya.
kahit sobrang init ng panahon, maganda pa rin. Magaganda ang mga kailugan dito eh. Kaso tuyot na tuyot ngayon. Kung aalalahanin ko, the last time na bumunta tayo ng Bocod Benguet, L300 yung dala natin ng mga first timers, di ba? Na-question naman na kasi talaga sa makina ng L300 na yun kasi malakas talaga yun. Pero nung habang dinadrive namin yung L300 at tinatahak yung mga matatarik na mga akyatin dyan, ini-imagine ko na what if nga kung si Watod yung dinadrive ko ng mga oras na yun, kung makakaakit ba si Watod, kung kakayanin ba niya o talagang lalaban siya. Kung campsite, kinaya ni Watod. Oh. Sobrang tatarik, di ba? Walang humpa yun. Oo. Wala nang sa baba hanggang doon, sa dulo, sa pinakatuktok. Etong Bocod Benguet, parang meron lang iilan na, pero hindi ganun katarik. Hindi tuloy-tuloy na akyat, Oo, di ba? Hindi. Approaching na tayo sa mismong poblasyon ng Kayapa, parang sa wet market. Pero goods na. Hindi na tayo kailangan bumili ng mga pagkain. Kasi parang ito yung pinaka huling option o tanging option para makabili ng mga pagkain ba. Mga lutuin, mga karne, isda, ganyan. Bayan ng Kayapa. Ito yung kailangan natin. Oh, sige. Kailangan ko nga pala ng tsinelas. Yung ano lang, yung beach walk lang. Yan, 10. 10? Ayan, yung favorite mong kulay. May masap. Ito pa lagi ganito lagi yung ano ko, no? Kaya nga eh. Ito na po ba yung pinakamalaki? May mas malaki pa po dito? Ayan, kasya. Kasya. Ito na lang po. Magkano po yun, May? 80? 80? Sige po, kunin ko po. Official na kulay ko to eh. Puro ganyan na sa Swiss. Sunod-sunod. Pangilan to? Pang-5 na yan. Puro ganito lagi tsinelas ko. Ano ba to? Anong brand ba to? Beach Striker. Beach Striker. Baka naman. Charot lang. Oh. Akala mo may pinatago eh, no? Sound trip ka naman. Parang hindi din nababagot. Nakakaramdam na ako ng kabagutan dito sa kakano eh. Pag-ana habang sumisigzag-zigzag tayo dito, oh! Sa minivan, yan si Watod. Sumasilip sa bintana ng langit. Kay Boy P, araw ay biyahe. Hindi maranya, pero puno na saya. Van camping sa ilalim ng bituin. Kay Boy first time, may kwentong dala lagi. Mainit na kape sa umaga. Sa gitna ng damuan, yakap ng kalikasan. Walang filter. Yung mga pine trees na tayo nakikita. Malapit na tayo. Pati yung ibang amoy, no? Mahal, no? Sisimulan na nating maamoy ulit yung saling na tinatawag. Saling? Oh, yung ano, yung scent nung puno ng pine tree. Oo. Bili ulit ako ng ano? Oo, Saling, sige. para meron tayong baon. Kasi yung mga pinabili natin dati, binabaon ko na sa mga bisita natin sa Litot Base Camp eh. Oo nga, no? Kay Dodong. Tama? Karapat sa kanilang ganun? Okay. Yun, saling. Pero kung ano may mga pine trees sa Mindanao. Meron naman. Basta sa mga malalamig na lugar. Sigurado yun meron. Andito na kami ulit! Sumili na tayo. Ay, namiss ko dito. Oh my God! Wait lang. Baka sarado yung tindahan nila. Baka umuwi lang. Ay, hindi sarado. Ayun o. Ayun o, may balot o. Balot o. Ayaw nga, no? Oy! Ayun, may CR na sila. Dito. Kabili po! Namiss ko kayo! Ay, ate! Ang sarap lang sa pakiramdam na nakabalik na ulit tayo dito.
Maraming mga buwan na ang lumipas. Mukhang fresh na fresh ka. Kayo. Hello, my dear. Ang mga ngiti ng bawat isa, malalim ang pinaghuhugutan yan. From strangers to friends. From friends hanggang sa pamilya na. Mga first timers, welcome back dito sa Patok Campsite. Dito sa Bukod, Benguet. We're back! Nagkaroon ng space dito para sa sasakyan, no? Pwede tayong mag-park dito, tapos sa loob tayo ng camper van matulog, o pinag-iisipan pa namin kung magpipitch ba tayo ng tent dun sa taas. Pag-uusapan muna namin. Para-paraan lang. At dahil nga napakaliit ng ating camper van, para-paraan talaga. Di ba waterproof yan? Lipat-lipat lang ng mga gamit para magkaroon ng maluwag na tulugan. Dito muna. Sige. Saka ko pwesto yung ano ko. Yung Editing mo. pang-edit ko. Pag naayos ko na. Okay. Kailangan natin maluto yung mga fresh meat. Meron na, andyan. Mamili ka, manok o baboy? Prito? Ikaw ganda. Kasi kanina nagbaboy na tayo eh. O yung manok muna. Kaso isang buo yan, mahal. Buong manok? Oo. Hindi mo pinachop? Hindi, yung nasa ano na yung ano. Yung dressed chicken? Oo. Yung binili. Lechon manok. Kaya? Ikaw naman magluluto Aba, eh. hindi ako marunong. Mahirapan mo pa ako. Bubukas ka na lang ng sardinas. Oo. Hindi, masisira yung mga karne. Tabing kalsada gaming tayo ngayon. Pero safe naman to dito. Ang parking kasi dati, medyo nakaluwa yung sasakyan. Ngayon, pasok tayo doon. Safe tayo. Kahit na may dumaan ng mga sasakyan dito, walang problema. Kasi nakapasok tayo pa ganun. At sa loob tayo ng camper van matutulog. Gusto mo ng balita? Baka kasagap yan dito? Ito susubukan natin. Shoutout to Tito Paps. Yes. Dala ko na yung radyo. Hanap ka ng ano. Yung dating ko. Noon, kung di ako nagkakamali, parang 10 tent yung ano yun namin. Hey. Hanggang pang-apat. Yung mga tent na yun. Nong biyanong. Mar, pagpag muna natin. Oh. Colors Japan surplus lang sa Kalaw. Latag mo yan. Tatag. Matulog tayo ng mahimpi ngayong gabi. Ay, ikaw lang pala. Mag-edit pa ako eh. Sakto lang pala mangan. Ay, ang sarap. Miga. Ang sarap. Hawakan mo muna to. Higa na sana ako eh. Yung mga una natin. Yung malamig na klima, ramdam na agad. Di ba? Ang lamig, ang lamig. Ganda ng view. Hey. Ang lamig pa, Sarap ng tulog dito mamaya. Pero siguro, hindi, mamaya pa ako matutulog eh. Mag-edit pa ako ng vlog natin eh. Nakakapagod din yung biyahe Sunod-sunod yung biyahe natin from South, Nueva Vizcaya, tapos kinabukasan to Benguet. Bukas Baguio naman. Oo. Pero sikapin na makapagpahinga. Makapagpahinga tayo maayos. Malamig yung lugar eh. Mabilis pa ka-recharge ang lugar na malamig. Correct. Okay. Diba? Ba, napakaganda ng view ko habang nag-edit dyan Mamayang gabi, tahimik na yung kapaligiran. Nag-edit ako dito tapos may lalabas dyan na Blair Witch. Grabe. Utak mo malikot eh. Hindi. Napakaganda kayo ng view. Saan tayo mamaya? May mga first timer dito hihinto mahal. Sigurado yan. Ay, mic ko. Yung maliit na mic na lang muna ang dinala ko. Para magaan lang. Maganda rin naman yung tunog niya. Pero mas maganda yung isa. Siyempre. Balot at saka kape ang madalas na, alam mo yun, kapag may mga humihinto dito ng mga rider, may mga sasakyan, ito ang pinakauna na lang binibili dito. Surprise daw si ate. Gusto sana namin mag-pitch ng tent dun sa taas. Pero siyempre, para maka-conserve tayo ng energy, kasi nga biyahe tayo ng biyahe nito, the less na meron tayong, alam mo yun, body movements, makakapag-ipon tayo ng lakas. Especially ako, kasi nga ako yung nag-drive, ako yung maaga nagigising, ako yung late na rin natutulog. Kumbaga parang ako yung pinaka-list ng
hindi masyadong nakakapagpahinga. Pero for sure mamaya makakapagpahinga tayo dito. Kasi isa to sa mga pinaka-paborito nating lugar para pagkampingan. Ano bang balak mong gawin sa buhay? Kasi dito, medyo maraming mantika yung ano dito. Pag naglagay ako ng mantika, lubog na Konti lang. Diyan lang sa maliit. Maliit lang, konting mantika lang, malalim ang mantika. Mas lulubog yung... Kaya nga, Yun yun nga yung yun. sinasabi ko. Tulungan muna natin si Persia magluto. Hi! Hello po! Hello po! Oh, sabi ko sa inyo, may first timers na dadaan eh! Hello po! Saan punta niyo bro? Sa Juan po, Isabela, Santiago. Papunta pa lang? Pauwi na po. Pauwi na. Estudyante. Ay. Nice meeting you. Mag-ingat kayo sa biyaya. Bye-bye! Bye-bye! Di ba? Sabi ko sa inyo, kahit sa ang sulok tayo sa Pilipinas pumunta, may first timer yan. Magay muna kayo sa mga first timers. My goodness. 4 sila. Bakit wala? Wala po talaga sa buntot? Talagang ganun. Kasi yung Ang cute mo nag-breed naman. sa ano, may Mahal. walang ano. Ito yung pinakakit na aso na nakita ko. Mga first timers, kakaiba talaga yung mukha nila oh. Ay, baliktad pala. Sorry. Kala ko mukha mo yun eh. Bango mo ah! Lahat po sila may ikli yung mga puwet? Mga buntot? Saan nyo nakuha yung ano na yan? Yung mga puwet nyo na yan? Ang ikli ng mga buntot nyo. Toast. Cute ka, ganun. At para makapaghapunan na maaga, tumulong na rin ako sa pagluluto. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Yan ang kalikasan na tinatawag. Ganyang kaganda. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Tulogin muna natin si Boy Fish. Mahal, tulog ka muna. Mamaya ka na, mag-nap ka muna. Wala ka pa masyadong tulog. Okay lang. Oo, ako na magsasayang, ako na lahat. Matulog ka na. Mabilis pa naman akong kausap sa ganyan. Ha? Mabilis akong kausap sa ganyan. 30 minutes lang. Oo, sige na. Magsasayang na rin ako. Sige na, bye. 30 minutes, orasan mo ka. Oo, sige, bye-bye. Bye-bye. Oo, kasi tutulog ka dyan. Sasarado ko to eh. Bye. Night. Yung pakiramdam na nasa bahay ka kahit malayo ka talaga sa bahay mo. Yan ang comfort na nakukuha ko sa pag-van life. Feeling at home kahit saan ka man mapadpad. Sana baka lakas na ulan. Wala ka. Gising na ako. Bumuhos yung ulan. Sarap. Nakaidlip din ako ng mahigit isang oras din yun ah. Siyempre. Hey! Ano yan? Maganda rin naman yung tunog niya. Pero okay. Tapos na. Tapos agad ang edit. Next eksena. Let's go. Ay. Jennifer. Mahal. Mahal.
Gising na. Kakain na tayo. Sabay palit na lahat. May pumasok na insekto. Wait. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Ano yan? Tara na, kain na tayo. Sabay din kay ate. Tapos na ako mag-edit. Let's go. Kain na. Anong hinahanap mo? Wait. Kasi kailangan kong gawin to eh. Para lang sa seguridad natin ba. Magkabilaan lalagyan ko ng early warning device. Para kapag may paparating na mga sasakyan doon, may abiso sa kanila na tsaka doon din sa kabila. Kasi paparating ako, baka sarguhin tayo eh, nasa bangin tayo eh. Diba? Okay. Para safe lang tayo. Para safe lang. Iwas sargo. Para may warning agad. Ito naman yung kabila. Diba? Kasi may mga dumadang mga sasakyan. Ito yung van natin. Pagdating dito, bangin to eh. Wala lang. Mas okay na yung mag-isip ng advance. Diba? Kain na! Ano, nilamig ka na yan? Nagmukha ka ng Arabiana. Halika dito, pakita mo yung mukha mo Arabiana. Halika, dali. Mukha ka talaga Arabiana. Di ba? Yung sausawa natin, different. Mang Tomas. Nagmukha tayong Belen dito Belen, pang Christmas ba? Si Joseph and si Mary. Ang sarap ng tulog natin na to. Sarap dito. Punta kayo dito. Wala pang car camping dito. Wala pang car camping. Moto camping, backpackers, pwede. Patok campsite. Nasa mapa ba? Ikaw gumawa yun eh. Ako pa gumawa ng ano? Patok. Oo nga pala, ako pala gumawa ng ano. Google Maps nun. Kain lang. Thank you din po. Na-miss niyo ba kami? Oo nga, sabi ko, baka ayaw na pupunta dito. Ay. Pero nakikita namin yung, busy sila kasi. Yung pupunta dito, busy yata sila sa sa baba. Wala po kasi talagang humpay yung biyahe namin. Kahit po nung dumaan kami po dito. After po nun, tuloy-tuloy po yun hanggang ngayon. Nung nasa Cebu kayo eh. Ito pang mga iba, no? Pakainin natin yung mga dog. Ito yung mga tuta. Jolo, ang asong merong eyeliner. Jolo! So what's the point in all of this if you will never change? Mahal. Kape. Yun. Yan! Yan, ang lamig eh. May sukal? Wala. Okay, thank you. Ano kasi ba tayo matutulog? Kakagising lang natin, mahal. Oo nga. Maya-maya. Kasi magkwentuhan lang muna kayo dyan. Oo. Tapusin ko lang tong edit. Sige. Tapos pahinga. Alas 9 pa lang naman eh. Okay. Sipin nyo naman kung gaano kalamig. Yung jacket ko na sinusuot every time na season ng taglamig sa Nueva Vizcaya na kahit tanghaling tapat, sinusuot ko to. Suot ko ngayon. So, ganun kalamig ngayon dito. At kanina umuulan. Sana mamayang madaling araw umulan ulit. Sarap talaga. Iba yung feeling ng pagka-camping or pag-van life sa mga malalamig na lugar. Hindi ko alam kung bias ba ako, pero parang hindi naman siguro matatawag na bias, pero masarap talaga mag-camping kapag malamig. Kung ako ang tatanungin, ang pinaka-favorite ko talaga na season yung season ba natin, yung weather natin is yung tag-ulan, taglamig. Yun ang masarap talaga mag-camping. Alam niyo yan? Di ba kapag summer nga sa Nueva Vizcaya, problematic kami. Ako, hindi ko alam kung paano ba magka-camping. Basta ang goal, kahit na medyo challenging ang editing ko, yung mga pinapanood din yung mga vlogs ng mga first timers during the biyahe, doon ko talaga yung ginagawa. Marami talaga akong time para mag-edit. So, nung una, medyo mahirap, pero nakuha ko na yung grind eh. Hindi ko kayang bumiyahe na ipunin ko yung mga episodes natin tapos sa bahay ko o sa base camp ko i-edit.
Baka mapasarap ako eh, mag once a month lang ako mag-upload. Tapusin ko na ito mga first timers. Balikan ko kayo mamaya pag matutulog na ha. Coffee break lang ako para panlaban sa lamig ba. Huwag na tayo mag-jacket para mas ramdam yung lamig. No? Magpapahinga na kami. At ituloy na natin yung ating kwento bukas pagising natin. Saktong-sakto yung oras na to, 10:30 ng gabi. Pwede nang itulog to. Akin yan, Army yan eh. Akin tong green. Hindi akin yung green. Akin tong isa. Sino ba may paboritong kulay ang Army green? Kahit na akin tong. Dapat dinala ko na lang pala yung isa kong kumot eh. Oy, grabe ha. Sa bahay nga ito. Gamit ko yung soy blue eh. Hindi ka naangal eh. Pares lang naman. Kulay lang ang nagkaiba eh. O sige na. Good night na sa inyong lahat. Pati kumot sila. Ayun namin bukas ako nagagamit yun ha. Order ako ng Shopee. Good night. Ay, ilaw. Bye-bye. Ano ba to? Kinabukasan? Bakit nasa inyo yung kumot? Ay. Ano? Yung kumot ko. Magkaiba na. Ikaw talaga, pag tulog ako, inuuha mo ha. Hindi ko alam. Posible yun. Kumot ko to. Kung saan lumipat yung kumot para sa akin. So, Oo. Pagkape na. Nasa yung headband ko. Good morning mga first timers. Sobrang malaman kung gaano kasarap ang tulog namin. Para tayo nasa Canada. Nakso. Lamig. Yung mga pine trees, di ba? Tapos tumutunog kagabi yung ano, mga wolves, dami sila eh. Tapos nakita ko yung mga ano ba, mga vampira, mga liliparan dyan naghahabulan. Pinag-aawayan nila yung isang babae. Si Vela? What happened, Vela? Ako na dyan. Naarawan na ng araw yung pet mo. Safe tayo dito. Black coffee. Di ba? May CR na tayo dito. Napagawa na si ate ng CR para sa atin. Kasi syempre, kapag may mga campers dito, CR ang unang hahanapin. Oh, up. Luminis na yung daan dito. Hindi na, aliwalas na. Pero syempre, raw pa rin dito sa taas. Hindi naman kalakihan yung space dito para pag-campingan sa taas. Ito pa rin yun. Pero sabi ko nga, yung lupa dito, ng Pato campsite, napakalawak yan. Pag pamilya, magbabarkada, pwede dito sa area na to. Ilang tente na nagkakasya dito. Doon. Pero kung malalakas naman talaga yung loob ninyo, gusto niyo yung mga solo camping, itong kabundukan na to nakikita nyo sa drone. Pato campsite yan. Ang lamig. Ilaya kayong hanapin ang gusto nyong spot at paglagyan ng mga tent ninyo. Napakalawak na lupain na to ng Patok.
campsite. Meron kayong laya kung saan nyo gusto mag-pitch ng tent kapag kayo ay nag-decide na mag-camping dito sa Patok campsite. Pwede lang talaga dito nga tent pitching, mga nagmo-moto camping. Pero itong kabundukan na ito nakikita nyo sa drone, Patok campsite yan mga first timers. Itong kinakalagyan ko dito, isa lang to, bungad lang to. Pero kapag inakit nyo yung bundok na yun na hindi naman kahabaan lakarin, mas magaganda ang mga view doon. Wala lang akong lakas ng loob mag-camping doon eh. Pero parang pelikula doon, parang Twilight ba? Morning! Napakasarap damhin ng lugar mag-isa. Magandang umaga, boy. Ay, morning. Ito ka pala, sa tulong. Ayos naman. Ikaw? Ayos naman. Umalis ka sa harapan ko. Ayaw kita kausap. Ayaw rin kita kausap eh. Gagawin na nga lang kayo. Nag-aaway pa kayo eh. Alis ka nga dito. Search lang Google Maps, Patok campsite. Dito yun sa Bocod Benguet. Sa kalsada sa bundok, sa baybayin, laging handa sa bagong tanawin. Sa simpleng buhay, doon masaya. Relax na tayo? Ha? Mal? Mal? Relax na tayo? Sa bawat pag-ikot ng kulong, kwento ng buhay, dala sa hamon. Sa dapit hapon, sa init ng bonfire, tahimik ng mundo, walang kapantay. Payapang kapaligiran, payapang puso at isipan. Sa bawat biyahe, sa bawat gabi, kalayaan ang nadarama lagi. Sa van o sa tent, doon natutulog. Sa likas na Bye-bye! Babay ate, balik kami. Huwag ka nang malungkot. Sir, first time mo. Yes o! Ay, nakaharong tayo sa kasada. Nice. Hindi ka na, wait lang. Akin na, ako po ang hawak. Para kasya tayo lahat. Dito po ikaw. Ayan. Taga Biskaya. Ikot ng gulong, kwento ng buhay, dala sa hamon. Bye-bye. Ingat din kayo. Iiwan natin pansamantala ang Bocod Benguet dito sa Patok campsite. At tayo ngayon ay tutuloy na sa Baguio City, ang ating pangalawang destinasyon. Maraming salamat mga first timers sa pagsama. Marami pa kayong abangan. Nagsisimula pa lang tayo. Magkita tayo sa next episode. Life is good dito sa Bocod Benguet. Alright, magbabay ka na. Bye-bye. Bye-bye. Sa bawat biyahe, sa bawat